Ayun mga kapatid, magandang tanghali po sa inyong lahat. At narito naman po ako at muling magbabalik. Ayan, upang may ihatid na mga panibagong mensahe sa inyo. Ayan, medyo pahinga muna tayo sa pagsusulat dahil natapos ko na rin yung aklat o di kaya yung notebook na pinagsulatan ko ng iba't ibang uri ng klase ng panapal, panlunas, pangkalas, pangwasak ng anumang uri ng espiritual o physical na sakit ng isang tao. Ayan, isinalansan ko po sa isang kwaderno para kahit papano kung may patient po tayo ay hindi po tayo mahihirapan sa paghanap ng mga orasyon na ipanglalapat o ipanglulunas sa ating mga pasyente. Yan, kasi po hindi po nadadaan ang iba sa kapasampa. Yan, hindi po nadadala iba sa yung iba sa ihip-ihip. Meron po talaga diyan ay dinadaan din sa tapal. Yan, sa lunas o dinadaan sa tamang proseso ang paggagamot. Kasi po sa lahat po ng mga patient natin, sa kapwa ko mga manggagamot diyan, alam ng iba yan. Hindi po lahat ng mga pasyente natin ay sumasanib ang gumagambala, lalo't lalo na yung mga gumagawa nito ay may mga matataas na antas o di kaya magagaling din sa uri ng espiritual, magagaling sa pangkukulam, magagaling sa paggagawa ng mga espiritual na sakit. Ang mga mangkukulam po mga kapatid ay may antas po yan. Kumbaga po sa pulis ay mayroon pong ranggo. Yan, ganun din ang mga inkanto at mga infernales o mga demonyo na yan, may mga antas din yan, may mga maranggo din yung mga pulling engine na yan, yung mga demonyo yan, at saka yung mga inkanto, may mga antas po yan. Kaya po yung iba ay hindi po basta-basta sumasanib. Kaya sa mga nagtatanong sa akin dyan, kung nagpapagamot daw sila sa ibang albularyo ngunit hindi sumasanib, yung iba daw binibidyohan tapos sa kanila ay hindi. Ayan nga mga kapatid, hindi naman po kailangan bidyuhan mga kapatid kung hindi sumanib yung gumagambala sa inyo. Ang importante, nagkaroon kayo ng nalunasan ang inyong karamdaman. Yan. Ayan po mga kapatid, kailangan talaga dyan ay ano natin, maging ano tayo, maging aware tayo kung tayo ay nagpapagamot yan sa inyong mga trusted o pinagkakatiwalaang manggagamot. Dahil kung kayo ay pumunta sa isang manggagamot, kung susubukin lamang ninyo ang kakayahan, kung yan ba ay legit o di kaya marami kayong katanungan sa isip, ay parang parang sinubukan din ninyo ang kanyang kakayahan. Ayan. Kaya sa akin dito, pag may mga pumupunta, ay talagang alam na alam ko yan mga kapatid. Hindi sila makakapagtago o hindi sila makakapagsinungaling sa akin. Merong mga iba dyan na nadidetect na yung kanilang sakit ay itinatanggi pa nila kasi yung iba nahihiya sa posibleng mangyari o tingin ng kanilang pamilya sa kanila, lalo't lalo na kung merong silang kasama. Yan po. Yan. Kaya sa gamutan po, hindi po talaga lahat po ay nadadaan sa pagpapasampa o pagpapasanib o pagtatawag sa anumang uri ng nilalang. Marami pong uri ng pamamaraan ng panggagamot kung inyong aaralin o tutuklasin. Ayan. Kasi may mga iba na mga manggagamot na nanunotis ko o napapansin ko minsan, pagkatapos nilang gamutin, kukunin nila yung kanilang bayad ay wala na, parang tapos na yung gamutan nila, parang hindi na nila ina-update yung kanilang patient o kung ano man. Ayan. Sa mga patient na bago magpagamot sa isang manggagamot, na kung sila ay hindi na pagaling ng manggagamot o kung ano man, ay ang masasabi ko po dyan, wala po kaming kasalanan bilang manggagamot kung yun ba ay binawian na ng buhay o di kaya mga kapatid, binawian ng buhay o di kaya kinuha na ng ating Panginoon ang kanyang ang kanyang buhay mga kapatid. Dahil wala po tayong karapatan bilang manggagamot hanggat kayang depensahan ng isang manggagamot ang kanilang pasyente ay ginagawa nila ang kanilang makakaya.
sa abot ng kanilang makakaya. Ngunit kung yung pasyente nila ay lumisan o namatay o di kaya sumakabilang buhay, ay ano po yun, ang may karapatan po doon ay yung Panginoon. Wala po kaming ano doon. Ang Panginoon ang bumubuhay, ang Panginoon ang bumabawi sa ating sariling buhay. Ang Diyos ay bumubuhay at ang Diyos din ang bumabawi. Yan. Yan mga kapatid. Magsisimula na tayo mga kapatid sa ating reading. Spiritual tayo ngayon. Spiritual. Ang topic natin ay ano kaya ang dahilan bakit inaatake ka ng yung mga kaaway sa pamamagitan ng spiritual. Ano nga ba ang dahilan bakit inaatake ka ng inyong mga kaaway sa spiritual? O mari ito ay kinukulam, pinapalipad hangin, o sinusumpa ka, nananalangin sila ng masama sa iyo. Ano nga bang mga dahilan ng mga tao ito? Kasi kalimitan talaga mga kapatid, ang napapansin ko sa mga nagpapagamot sa akin ay kalimitan inggit, takot masapawan, o di kaya hindi pinautang, na pagsabihan lang ng hindi maganda, paggawan agad ng hindi masama, paggawan agad ng masama. Yan ang kalimitan mga kapatid. Kasi sa panahon kasi ngayon mga kapatid, takot na yung iba mga kapatid na ganun. Yung iba ay hindi na dumadaan sa korte, sa mga kaso-kaso. Kaya yung iba, pang madalian, dinadaan nila sa pamamaraan ng espiritual. Pinapakulam ng iba, pinapabarang, ginagawa ng hindi masasama, di kaya naghihiganti sila. Kasi sa korte kasi mga kapatid o sa abogado ay hindi po talaga napapaniwalaan ang kulam, sa totoo lang. Pero ang kulam ay totoo. Kahit nga sa Biblia nakalagay ang mangkukulam, ang demonyo, ang espiritu, o kung anumang uri ng nilalang na itinapon ng ating Panginoon dito sa ibabaw ng ating mundo dito. Lahat po yan ay totoo. Yan. Pero sa batas pantao ay hindi po nila ina-acknowledge yung mga ganyang usapin about sa spiritual. Yan. Pero sa batas ng spiritual ay totoo ang kulam, barang, palipad hangin, tigal po, sumpa. Yan, gayuma, o ritual na masama. Isusumpa ang tao, gawan ng kung ano-anong hindi maganda. Totoo yan sa spiritual na batas ng spiritual. So, titignan natin kung ano nga ba yung dahilan. Bakit inaatake nila sa spiritual? Medyo sinisipon tayo mga kapatid. Kuha tayo ng 13. Bakit nga ba nila inaatake? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ano nga bang dahilan ng mga ito? Bakit ginagawan ka ng spiritual, ginaatake ka sa spiritual? Yan. Ano nga ba ang dahilan? Natural disaster, risk, o di kaya frustration o survive. Ang gusto kasi nila mga kapatid, ginagawan ka o inaatake ka sa spiritual kasi ang nakikita ko dito sa inyo o gusto nilang gusto nilang maging miserable ang buhay mo, masira ang lahat ng pinaghirapan mo, mawala, matanggal. Yan, sa natural disaster na ito. Yan, yun yung mga nakikita ko ditong nananalangin, minamanifest. Kasi po ang panalangin po kasi mga kapatid, kahit ipanalangin mo yung tao, kahit hindi ka gumamit ng Latin mga kapatid, kahit bumanggit lang ang tao na ang yabang naman ng tao ito, sana bumagsak, sana maganda hirap-hirap, sana ang ano po mga kapatid ay
minsan lalong na pag yung bumibitaw ng salita na ganyan, kung may galit sa puso at isip niyan, ay nagkakatotoo, mga kapatid. Lalong lalo na kung ikaw mismo ay may galit sa taong iyon at nakapagbitaw ka, ay napagbitaw siya ng ganyang salita, ay tatamaan ka talaga, lalong lalo na kung wala kang proteksyon. Ang gusto nila ay maging miserable ang buhay mo. Yan, hindi kaya maganda hirap-hirap ka, maging pariwara ka, kung ano man. Yan, ang gusto nila, kaya inaatake ka sa spiritual. Sa pagsusumpa kasi, mga kapatid, kahit hindi ka gumamit ng orasyon, ulatin dyan, kung may galit yan, at saka may galit yung tao, at saka nakapagbitaw ka ng ano, ay tatama yan. Ang mahirap lang dyan, kung yan ay binitawan mo ng salita, at kung may proteksyon yan, at alam kung paano dumipensa yan, delikado ka dyan, tagilid ang nagbitaw sa'yo ng salita. Kaya hindi basta-basta, mga kapatid, ang pagbitaw ng salita. Ang ating dila ay napakamakapangyarihan. Sa totoo lang, nakakapagpabago ng ugali ng tao. Kahit pagsabihan mo ng hindi magandang isang tao, ay nakakapagpabago ng ugali. Ang ating salita, walang dila, walang buto, walang lakas, ngunit napakamakapangyarihan ang ating pagbibitaw ng salita. Kasi pag nagbitaw tayo ng mga pangit na salita, naririnig yan ng mga masasamang espiritu. Yung mga espiritu ngayon ang magbibigay ng sakit sa tao. Yan, yung mga espiritong isinumpa, yung mga espiritong namatay, yung mga ligaw na uri na nilalang, kung ano man yan, yan ang magbibigay ng sakit sa isang tao. Yan. Ayun, no? Curse. Merong curse, hate, catastrophe, misfortune. Ayan, mayroon kang sumpa. Baka ikaw dito ay pinapakulam, pinapabarang, o mayroon ditong nakapagbitaw ng mga masasakit na salita. Yan, masasakit na salita. Ikaw siguro ay nakapagbitaw ng kung anong uri man na masasakit na salita, kaya ginawan ka ng masama. Ikaw ay pinakulam. Sa mga makaka-resonate nito, ay may mga makakaramdam dito na parang kinukusok-tusok yung katawan, hindi makakatulog, laging balisa, nagigising sa alanganing oras, parang hinahabol ang hininga, parang walang lakas, namamanhid ang buong katawan, may lumalabas na insekto, may dumadapo saka inyong katawan tulad ng mga langaw. O yan po ay uri ng espiritual. Maraming uri ang espiritual, may kulam, barang, palipad hangin, tigalpo, sumpa, ritual, o di kaya paktol. Yan yung ginawa sa iyo, kaya nakakaramdam ka ng pananakit na kahit ipa-check up mo sa doktor ay walang findings. Yan. Pero pag yan ay pina-check up ninyo sa dalubhasa o pantas sa larangan ng panggagamot, ay madedetect yan ng mga manggagamot, ng mga magagaling. Maraming mga magagaling ngayon ng mga manggagamot na mga nag-aaral sa spiritual, na talagang nananaliksik talaga sila kung paano malaman ang sakit ng tao, kung yan ba ay spiritual o physical. Kasi pagsabi pa lang kasi ng tao, mga kapatid, alam mo na kung ang sakit ng tao ay spiritual o physical. Yan ang mga nagtatanong sa akin, manggagamot daw ako, bakit hindi ko daw mahula-hulaan ang sakit ng isang tao? Ang matatanong ko lang dyan, mga kapatid, bilang manggagamot, obligasyon ko ang tanungin ang isang pasyente kung ano yung sakit nila. Siyempre, sila yung nakakaramdam ng kanilang sakit eh. Ako lang naman yung manggagamot na magbibigay ng lunas o maglalapat diyan kung spiritual ba ang sakit ng taong yan, o physical, o psychological ang sakit. Malalaman ko yan, mga kapatid. Tulad ng doktor, pagpunta mo sa doktor, tatanungin ng doktor, ano yung nararamdaman mo? Ito dok, ganito, masakit yung yung ulo, yung likod, ganito. Sige, magpa-laboratory ka, ganito, ganyan. Ganon din kami sa spiritual. Siyempre, kayo ang nakakaramdam ng inyong sakit. Kayo ang magsasabi sa amin. Kung sa inyo, kung magsisinungaling man kayo sa manggagamot, ay hindi na namin problema yun, mga kapatid, dahil kami ay
lumalapat at nagbibigay ng lunas sa inyo. Meron din dyan, isang beses nagpagamot sa akin, nagsinungaling. Tama yung nadetect kong sakit, nahihiya yung tao, nagsinungaling. Yung sabi niyang ganon, yung gamot na inilapat ko sa kanya ay hindi tugma. Lumala yung sakit kasi nga minsan din kasi ang kasinungalingan din kasi, yan din ang magpapahamak sa inyo. Yan din ang magpapahamak. Kahit nadidetect na ng isang manggagamot yung sakit ninyo, nagsisinungaling pa. Siyempre yung manggagamot, kasi kahit ako, ayaw ko ng, pag nanggagamot ako, ayaw ko ng malawakang, mga kapatid, malawakang usapan. Yan, ayaw ko ng malawakang usapan. Nilapatan ko ng maling, nalapatan ko, yung sakit na, sa kanya ay hindi tugma, lumala. Sabi ko sa kanila, tinatanong kayo kung ano yung uri ng sakit ninyo. Yung sakit ninyo ganito, tapos iba yung sinabi mo sa akin, ayun yung ilalapat ko sa inyo. Tapos gano'n na nagkamali tayo ng lapat doon, sisisihin yung manggagamot. Wala kaming pananagutan dyan. Unang-una sa lahat, tinatanong namin kayo kung ano yung sakit ninyo. Ang problema sa inyo, hindi kayo nagsasabi ng totoo. Kami ay naglalapat lamang ng inyong lunas sa katawan, sa spiritual. Yan ang katotohanan dyan. Kaya hindi kami sa spiritual ay hindi talaga kami maluluko sa mga ganyan. Wala kaming pananagutan dyan. Kami ay kayo ang nagsabi ng inyong sakit, ay ang inyong nararamdaman lang naman, ay aming sinusunod kung ano ang ilulunas o ilalapat o herbal na inyong gagamiting iinumin. Yan. Kuminsan pa nga pag ako ay may mga nagpapagamot dito sa akin, talaga pinapalaboratory ko muna sila bago bibigyan ng herbal na gamot. Kasi alam niyo kung bakit? Pag nagbibigay ka kasi ng herbal na walang laboratory kung ano man, maaring magkaroon ng komplikasyon ang ibang organo ng katawan ng tao. Lalong lalo kung yung sakit na yun, may cancer yun. Tapos may cancer sa atay, o di kaya ginamot natin yung cancer sa atay sa pamamagitan ng herbal, tapos may komplikasyon pala sa kidney yun, tapos yung ginamot mo na halamang gamot doon nagkaroon ng trigger at naglumala yung komplikasyon. O sinong masisisi? Kaya minsan talaga mga kapatid, bilang isang manggagamot, ako talaga ay humihingi talaga ako minsan ng laboratory. Minsan, siyempre madidetect ng ng doktor yung sakit ng tao. Yan. Kasi minsan dinadaan ko sa pulso. Yan. Ang sa akin naman, pag may spiritual ang sakit ng tao, tinatanggal ko, binabaklas ko bago pinapapunta sa doktor. Yan ang katotohanan dyan. Kasi ang sakit kasi mga kapatid, kahit anong pa-doktor mo, kung hindi nababaklas o natatanggal o nalulunasan o nalalapatan ang tao, kung may spiritual na sakit, ay mas lalong lumalala at lumalala ang sakit ng isang tao dahil nga hindi compatible ang sakit nila. Parang hindi nagkatugma kasi nga nasabayan ng spiritual. Kaya nagtatanong yung iba sa akin na bakit ang dami na daw nilang iniinom na gamot ngunit hindi sila gumagaling. Unang-una mga kapatid, bakit hindi sila gumagaling? Number one mga kapatid ay hindi nila sinusunod ang payo ng isang manggagamot o doktor. Yan. Pangalawa, kung ano man yung gamot na iniinom nila ay hindi sila umiinom sa tamang oras. Yan. Pangatlo, ay kumakain ng bawal. Kaya hindi gumagaling. Kahit nga kaming mga manggagamot, pag may nagpapagamot sa amin mga pasyente, ay binibili na namin na wag kumain ng bawal. Dahil pag once na kumain ka ng bawal, ay makakaramdam ang gumagambala sa isang pasyente sa inyo. Yan, makakaramdam. Dahil konektado kayo niyan. Lalong lalo na kung kayo ay kinulam, binarang, pinapalipad hangin o ginawan kayo ng spiritual, makakaramdam yun. Lalong lalo na pag ikay nagpagamot. Makakaramdam yung tao, yung mangkukulam na yan, babanatan ka na naman o sasabihin mo naman, lumala yung sakit ko, ganito ganyan, nagkaroon naman ng sakit sa ibang parte ng katawan kasi nga sa katigasan ng ulo. Yan, ang sino mang sumuway sa manggagamot ay mapapahamak. Walang sino mang manggagamot na mapapahamak ang kanilang pasyente. Kaya nga ina-advisean kayo na huwag kumain ng bawal para hindi kayo mapapahamak. Kasi nga
bago in-apply ng mga manggagamot yan sa inyo o sa mga pasyente nila, nai-apply na rin sa kanilang sarili yan. Nai-apply na, subok na, tulad nun sa akin, bago ako naging manggagamot, yung mga herbal, mga orasyon o kung ano man, bago ko inilalapat sa aking mga pasyente yan, sinusubok ko muna sa aking sarili kung yan ba ay subok o hindi. Yan ang katotohanan dyan mga kapatid sa spiritual. Kasi pag hindi ka nag-aaral sa spiritual, at saka kung mali yung pagsagot mo sa tao, at saka pag ikaw ay talagang tinawanan o mapapahiya ka doon, mawawala ang tiwala sa iyo ng tao. Sa totoo lang, kalimitan yan yung nangyayari mga kapatid. Kasi ako, isang sagutan ako, seryoso ako pag yan ang inaano sa akin ng mga ibang mga nagpapagamot sa akin. Seryoso daw, ganito ganyan. Kasi sa larangan kasi ng sa panggagamutan mga kapatid, hindi kailangan hindi kailangan ang biro diyan. Mga asar, ang mga magtatawanan pa, magbibiruan, hindi kailangan yan kasi ang spiritual ay sagrado. Hindi mo kailangan biruin yan, hindi mo kailangang tawanan ang spiritual kasi sagrado ang spiritual mga kapatid. Yan, pag yan ay kayo ay nagbibiro-biro sa harap ng spiritual, ay hindi po matutuwa kasi espiritu ang pinag-uusapan, spiritual ang ano diyan. Kaya pag ako na sa spiritual, seryoso talaga ako diyan. Hindi pero pag sa labas ng bahay o sa pag magja-jamming ay pag kayo diyan, magpaggusto kayo ng biro sa akin kung walang problema. Pero pag about sa spiritual na nakaharap ako sa gamutan, ay wala po akong, hindi niyo ko pwedeng biruin diyan kasi nakaharap ako sa spiritual. Kaya yung mga nagsasabi sa akin na masungit daw ako, parang laging seryoso, ganun talaga. Kasi sa buhay mga kapatid, sa panahon ngayon, hindi laro-laro ang buhay tulad ng spiritual. Hindi yan basketball na pag hindi mo na ay tatawanan mo lang. Kasi pag ikaw ay nakaharap sa spiritual, buhay mong nakataya dyan, ang isang paa mo dyan ay nasa talampakan bilang isang manggagamot. Yan ang masasabi ko sa inyo mga kapatid, na may maging aral ito sa mga manggagamot. Kasi ako mga kapatid, bago ako naging biyasa sa gamutan, lahat naranasan ko mga kapatid, hirap, mabalikan. Hindi naman na sinasabing dalubhasa tayo. Kung tayo ay malakas ang tingin natin sa sarili, may mas malakas pa sa atin mga kapatid. May mas malakas. Kaya wag tayong sa spiritual, yung mga nagyayabang-yabang, nagmamagaling-magaling dyan, yung talagang dinadaan ka sa sindak. Ang totoong magaling sa spiritual ay hindi maingay. Hindi yan dinadaan sa takot, hindi yan dinadaan sa pagbabanta. Tignan mo yung mga mangkukulam kung nagbabanta yan. Hindi yan nagbabanta yung mga mangkukulam na yan. Pero ang kakatakutan mo kung kailan gaganti o bubelta yan. Yan, mas kinakatakutan mga kapatid ang tahimik kaysa sa mga puro mabunganga, puro ganto ganyan, puro salita, puro Yan ang inaano mga kapatid, dahil ang spiritual, ang mga mangkukulam ay mayroong disiplina sa sarili. Ang mga mangkukulam ay hindi mayabang. Ang mga mangkukulam ay talagang may batas na pinanghahawakan sa spiritual. Kasi konting pagkakamali nila, buhay din nila ang nakataya. Yung iba nga, marami nga ako nakikita sa mga nung nababalita mga mangkukulam daw sila, pinagpapapatay, sinusunog ang bahay. Kasi dito sa probinsya, pag nalalaman nilang mangkukulam ka o di kaya mangkukulam ang isang tao, sinusunog ang bahay dito sa amin. Sinusunog ang bahay. Kasi mangkukulam ka eh. Yan ang batas sa mga probinsya. Yung kwento nga dito sa amin nung nabubuhay pa ang lolo ko, mga kapatid, ay yung lolo ko kasi dati mga kapatid ay dating batikan ng mga manggagamot. Kwento lang din ng mga malalapit lang dito sa amin. Yan na nabalitaan nilang mangkukulam yung matanda na yon ay sinunog nilang bahay. Hindi dito doon banda sa parte sa amin, sa lugar namin o sa barangay namin, hindi, nasa ibang lugar. Yun yung kwento nila, hindi ko nababanggitin kung anong lugar yun. Eh sinunog nila yung bahay ng matanda, nasunog lahat ng mga gamit niya kung ano man, kasi nga hindi siya gumagawa ng mabuti. Yan. Kahit nga dyan sa lugar namin, sa barangay namin ay merong mangkukulam dyan, mag-asawa pa eh. Talagang yung binabanat o binibira nila ay talagang kung sino yung mga makakaaway nila
ay pinapatay nila, pinapahirapan nila. Totoo yan, legit. Bilang isang manggagamot, kilala ko yung mga taong yan. At saka alam na rin ng mga taga-barangay namin, alam na rin ng mga taga-lugar, o baka yung iba, kahit mga kapatid niya, alam na rin nila niya, ganun ang ginagawa ng mag-asawa na yan. Nakakatunog na rin yung mga taga-barangay namin kung sino yung mangkukulam na yan sa amin. Kasi lahat ng mga nakakaaway nila, pinapatay nila mga kapatid. Totoo yan. Kasi kung bibitaw man kasi ako ng pangalan o kung sino man yung mga pangalan na yun, ay maaaring pwede kong kasuhan kasi wala akong ebidensya eh. Kasi sa spiritual kasi mga kapatid, pwedeng itanggi yan mga kapatid. Pwedeng itanggi o akusado yan kung parang pagbibintangan ka doon na binintangan mo silang mangkukulam. Kahit sino naman mga kapatid kahit ngayong magnanakaw, kahit nahuli mo na, hindi nga maaamin yan eh. Kasi nga walang sino mang magnanakaw na umaamin sa kanilang ginagawa. Ganon mga kapatid. Magandang kwento natin o aral. Nakadalawang cards pa tayo. Ano nga bang dahilan bakit inaatake ka nila sa spiritual? Itong game. Inaatake ka nila. Siguro bumubunga na ang inyong nagkakapera ka na, nagkakaroon ka na, nakapagpundar ka na. Ang tingin kasi nila sa'yo, pag nakakabili ka ng gamit, nakakabili ka ng mga relo, damit, na unti-unti mong binabago ang sarili mo, ang tingin nila sa'yo, mapera ka, may naipon ka na, o di kaya may mga naipundar ka na, o umaasenso ka na. Yan kasi ang tingin ng iba. Pero yung sa'yo naman mga kapatid ay minamahal mo lang din naman yung sarili mo. Siyempre ang ating sarili ay isang kayamanan. Pwede ikaw dyan, ikaw ang bahala dyan kung ano yung gagawin mo. Bihisan mo sarili mo, bilhan mo ng kung ano-ano, regaluhan mo yung sarili mo, kasi achievement mo yan sa buhay mo. Ikaw ang bahalang mamahala sa sarili mo mga kapatid. Yan. Ito kasi nakikita nila, maaring hiniraman ka ng pera, o di kaya tinanggihan mo itong taong ito, kaya inaatake ka sa spiritual. Yan, maaring sinabihan ka siguro nito na nagkaroon ng pera, ganito ganyan, yumabang na, hindi na mahiraman ng pera, ganito ganyan, sana maubos ang pera mo, sana ganito ganyan, sana walang matira sa ipon mo, sana maubos yan sa kakagastos mo ng kung ano-anong mga kung ano-ano yung gusto mong bilhin, sana walang matira sa pera mo. Ganun yung minamanifest nila sa iyo dito sa pinapanalangin nila. Kaya yun yung sinasabi ko, bilang atake din yan sa spiritual. Ang pagsumpa ay atake din yan sa spiritual. Ang pagsabi mo nang hindi maganda sa isang tao, atake din yan sa spiritual. Yan. Memory. Ito kasi ang memory niya ito yung dahilan. Yan, kasi ikaw siguro yung nagbago na, iniiwasan mo na yung mga toxic na mga tao, o di kaya natuto ka sa mga bagay-bagay na kapatid. Kaya inaatake ka nila sa spiritual. Bakit kaya itong tao na ito umiiwas sa akin? Ano kaya nangyayari? Ako kasi mga kapatid, yung mga tao kasi mga kapatid, kahit gaano pa yung kalayo yung mga pinagsasabi nila pag ako'y nakatulagod, alam na alam ko yung mga kapatid. Ako hindi ako yung tao na nakukumprontahin ko. Hindi ako ganun. Kasi kung kukumprontahin mo yan, itatanggi nila yan, tapos ikaw pa yung mapapasama, babalik ta rin nila. Kasi may mga taong ganun mga kapatid. Kung gusto mo lang naman, linawin lang naman kung ano yung problema mo, tapos pinapasama ko pa sa iba. Hayaan mo na lang pag ganyan yung mga pinagagagawa nila. Yung mga taong ganyan, hindi yan masaya sa buhay nila mga kapatid. Kaya nagkakaganyan. Ikaw dito, may alam ka na rin, kilala mo na rin kung sino yung umaatake sa iyo sa spiritual. Maaring ka mag-anak mo ito, kaibigan, mga taong malalapit sa iyo. Meron din dito ako nakikitang katrabaho, meron din ditong nakikitang nakakataas sa iyo, meron akong ditong nakikitang naiinggit sa achievements mo mga kapatid. Yan, naiinggit sa tagumpay mo. Kaya inaatake ka nila sa spiritual.
alam na alam mo to mga kapatid, meron ka ng kutob na itong taong ito yung umaatake sa atin. Kasi ang kutob mga kapatid ay never nagsinungaling. Ang kutob natin mga kapatid, kahit nga ako mga kapatid, pag ako ay kinutuban mga kapatid, lalong lalo na pag may nagpapagamot sa akin na nagpapa-home service at alanganin at kinutuban ako na parang kinakabahan, hindi ako mga kapatid, hindi ako lumalabas o di kaya pumupunta sa taong iyon na may sakit kung alam kong masama yung aking pakiramdam. Parang nagbibigay na agad ng sign ang aking yung mga na yon, kung sumama ang pakiramdam ko, ay hindi po ako tumutuloy o pumupunta sa aking mga na yan, sa aking mga pasyente, lalo na ako pag nagpapa-home service. Kasi siyempre hindi natin alam yung mangyayari sa atin sa daan. Aatakihin tayo ng mga nakakalaban natin sa spiritual. O paano ka makapagdasal doon? Doon kayo nataki sa sa kalsada kung saan ka man na pumunta. Kaya kung gusto nila magpapagamutan, kahit ako mga kapatid bilang manggagamot, mas komportable kasi ako mga kapatid na kung magpapagamot ay nandito sa bahay. Kasi pag nagpapagamot ka kasi at ikaw ay nag-home service, tapos mali yung gamot na dinala mo, na ilalapat mo, ilulunas mo sa pasyente, kung ano man yung sakit nun, babalik ka na naman sa bahay mo at kukuha ka na naman ng gamot na ilalapat doon. Parang di mga kapatid, parang tawag niyan, parang nakakaaksaya ng oras. Kaya kung gusto ko talaga, kung kaya lang naman ng katawan ninyo, kung magpapagamot kayo, pumunta kayo dito sa bahay, mag-chat kayo. Wala pong problema, kahit maghapon tayo maggamutan dito, walang problema. Yan. Kasi mas maganda kasi mga kapatid na sa bahay talaga ang gamutan. Yan, walang problema, gagamutin. Pagkatapos ng gamutan, pwede naman kayong umuwi. Hindi na aksaya doon sa isang manggagamot, hindi na magpabalik-balik kukuha ng mga halamang gamot, kung ano mang gamot ang ilalapat sa inyo, itatapal sa inyo. Kasi ang mga gamit ng mga manggagamot sa spiritual, napakarami. Tulad ng ganito, ng mga langis. Ayan, ito ay ginawa ng aking kapatid na hinaluan ko ng langis ng libon ng niyog at saka isa mata isa bibig. Dito pinagawa ko sa aking kapatid, sa bunsong kapatid ko, yung langis na ito. Yan, marami kasing uri mga kapatid. Meron ding nilalapat yung honey. Yan, meron nilalapat dyan. Ayan ay in-order ko sa aking kumpare. Yan, yan sa kumpare ko, si Tol Jason. Ayan Tol, shout out sa iyo Tol. Thank you pala dito sa sa pukyutan na binenta mo sa akin. Napakarami mga kapatid. Itong naggumagawa sa'yo ng spiritual o inaatake ko sa spiritual, kung kayo ay nakakaramdam mga kapatid na mga sakit na hindi mapaliwanag, at kung kayo ay magpapagamot sa inyong kilala na manggagamot o di kaya subok na manggagamot, at saka talagang naniniwala kayo sa manggagamot mga kapatid, yung umaatake sa iyo sa spiritual ay hihingi ng tawad ito. Lalong lalo na kung ito ay ibabalik ninyo yung sakit sa gumawa at nagpagawa. Kung ano yung nararamdaman mo, mas doble yung sakit na mararamdaman nila. Kasi pinasumbalik ninyo, pinagawa ninyo ng ritual, at hihingi ng tawad yung taong ito, at magme-message sa iyo ito. Kunyari kakamustahin ka, ano yung balita, ganto ganyan. Kasi pag natamaan niya mga kapatid, talagang mag-PPM yan. Kasi papasok yun sa isip nun, sa ginagawa nila ng masama, siguro nagpagamot to, kamustahin ko kaya. Lalong lalo na kung sobrang saba ng pakiramdam at hindi talaga makayanan yung kanilang karamdaman, talagang hihingi ng tawad yan mga kapatid. Alam mo niyo mga kapatid, ang kagalingan sa alam niyo mga kapatid, ang kagalingan kasi sa sa kulang mga kapatid ay ang pagpapatawad. Kung hindi mapapatawad ng kunyari ikaw mga kapatid, nagpasumbalik ka, ipinakulam ka ng taong yon, tapos ikaw ay nagpasumbalik, ibinalik mo doon ang sakit sa gumawa at nagpagawa.
hihingi ng tawad sa'yo yung taong yun. Pag yun ay hindi mo pinatawad, hindi gagaling ang sakit nun. Minsan mga kapatid, ang kagalingan kasi sa isang kulam ay ang kapatawaran. Pag pinatawad mo ang isang tao, gagaling yung gumawa sa'yo ng hindi maganda. Kasi isinumbalik mo. Ganon din sa kulam. Pag kinulam ng tao yung kunyari, yung tao na yun, inaway mo yung mangkukulam, tapos kinulam ka nung mangkukulam. Pag ikaw ay humingi ng tawad dun sa mangkukulam at ikaw ay pinatawad nung mangkukulam na yun, gagaling ka sa iyong karamdaman, kasi ang kagalingan kasi mga kapatid ay ang kapatawaran. Pag pinatawad mo yung tao ay mawawala ang kulam. Ganon din ang sumbalik mga kapatid. Yung sakit nun, pagpapatawad pa rin ang kagalingan. Yan. Kasi pag ikaw kasi mga kapatid, pag may galit kasi ang isang tao sa puso at isip, lalo na kung ay hindi po gumagaling. Minsan ang kagalingan ay ang pagpapatawad sa sarili. Yan ang katotohanan. Hingi ito ng tawad sa inyo. Yan. Meron dyan sa akin mga kapatid na nagsumbalik. Alam yan ng client ko, pinasumbalik niya sa akin. Kahit dyan yung conversation, yung patient ay yung nanay niya yata yon, kasi yung client ko na ito abroad kasi sa Hong Kong. Nung time na hospital siguro yon, kasi marami na kasi mga client na nagpa-ritual sa akin. Ipinasumbalik niya sa akin mga kapatid. Talagang naawa kasi siya. Kinaumagahan mga kapatid, nadisgrasya yung nagpagawa. Talaga muntik ng maputo lang kamay. Nalaman nila na yun yung gumawa na yung nagpagawa sa nanay niya, pamilya din nila. Yun yung ito na nila nalaman na ganun yung nangyayari. Yun, alam yan ng client ko, kaya nga kung merong nararamdaman din sa kanila, pinapasumbalik agad nila. Yan. Kasi may mga pera naman sila, may mga pambili naman ng mga materialis, o kaya naman nilang i-provide yung mga materialis diyan, ay talagang isinasagawa. Talagang tested talaga mga kapatid ang sumbalik. Minsan kasi mga kapatid, pag nasa tao kasi mga kapatid, kung kulang ang paniniwala mo sa isang tao, lalo na sa manggagamot o sumasagawa ng pamamaraan yan, ay hindi tumatalab kasi nga kulang ang paniniwala ng bawat nagpapagawa. Yan mga kapatid. Itong baw, yung mga kahilingan nila sa iyo, yan, may mga nananalangin nga talaga dito mga kapatid ng masama. Yan, na ikaw ay magkasakit na malubha, maubos ang pera mo, mawalan ka ng trabaho, yan, o sumama yung pakiramdam mo palagi, hindi ka makapag-focus, hindi ka makatulog, lagi kang lutang, sumasakit ang katawan mo, nangangalay ang balikat mo, namamanhid ang kalahating katawan, hindi ka makatulog, lagi kang napapagod. Lahat ng mga nababanggit diyan sa mga makakaresonate, ito yung mga makakaramdam, may nananalangin sa inyong hindi mabuti. Yan, may nananalangin sa inyo. Yan. Dito papasok ang curse, spiritual sumpa. Yan. Kung ano may nararamdaman mo, maging ikalma mo lang yung sarili mo. Huwag kang magpanik, huwag kang ganto ganyan, huwag ka kaagad mangbintang, huwag ka kaagad kung gusto mong ipasuri agad sa isang kilala ninyo manggagamot, ay magpasuri kayo o magpatingin kayo kung ano talaga ang inyong karamdaman. Huwag ninyong kukumprontahin ang isang taong yan, lalo na kung wala kayong basihan, dahil kayo mapapahamak yan, babaliktarin kayo yan. Dapat kalmado lang kayo. Kung kayo nakakaramdam ng hindi maganda, mag-inhale, exhale kayo, manalangin kayo, tumawag kayo. Yan, kung ano man yung mga kasalanan nyo ay mga kapatid, kung ano man yung mga kasalanan ay baguhin ninyo mga kapatid. Ikaw dito mga kapatid, yung mga ka-resonate nito ay marami ng pagsubok na pinagdaanan. Sa totoo lang, simula ng pagkabata, bago kayo naging successful sa buhay,
kung ano man yung mga narating ninyo ngayon, kung kayo na ba ay milyonaryo na, may negosyo na, professional na, o di kaya negosyante na, may mga sarili na kayong kumpanya, yan, boss na kayo, kung ano man yung narating ninyo ngayon mga kapatid, simula nung pagkabata ka hanggang sa nagtagumpay, napakarami mong pagsubok na pinagdaanan. Napakarami yung pagsubok na pinagdaanan. Kasi pag dumaan ka kasi sa tamang proseso mga kapatid at hindi ka nagmadali at sinikap mo talaga, aasenso ka sa buhay mga kapatid. Aasenso ka. Yan. Maraming umaasenso sa buhay na nagtiis. Mga kapatid. Maraming umasenso na naging successful sa buhay. Dadit. Kung ano man ang inyong spiritual na sakit, na spiritual na atake ng inyong mga kalaban o kaaway, kung kayo ay magpapagamot dito o papabaklas, isumbalik ninyo ito, magkakaroon ito ng katapusan, matutuldukan ito, matatanggal ito, ano ito mga kapatid, mawawalan ito ng bisa o di kaya mamamatay ang spiritual na ginawa sa iyo, mapapawalang bisa pag ito ay sinumbalik o isinumbalik o ibinalik sa gumawa at nagpagawa. Yan. Schedule. Kahit anong sa inyo nito, hindi ka basta-basta magawan. Kahit may mga management plan o organize, schedule ito para atakihin ka sa spiritual, ay malabong mapupuruhan ka nito. Kasi may mga nakikita ko ditong relihiyoso din, divinely guided, o di kaya siyempre hindi nakakalimutang tumawag sa ating Panginoon na kahit anong bato sa iyo ng course, kahit anong panalangin sa iyo ng hindi maganda, ay maring ikaw ay nakakaramdam din dito, pero hindi ka basta-basta mapupuruhan. Kaya habang bago pa lang yung mga nararamdaman niyo sa spiritual, at kung nagpa-check up kayo sa doktor na clear naman ang inyong karamdaman o sakit, ay mga kapatid, kung clear naman ang inyong karamdaman o sakit at wala namang makita sa laboratory kung ano man, ay magpatingin na agad kayo sa inyong mga manggagamot, dahil pag hindi po naaagapan ang sakit na spiritual, ay nauuwi po sa physical hanggang sa nagkakaroon ng komplikasyon. Maraming nangyayari yan sa akin mga kapatid, na nagkaroon ng kulam na nagpagamot dito, lumalala na yung sakit hanggang sa nabawian ng buhay ang tao. Kasi nga sa sobrang lala, ang dami ng mga manggagamot na nilapitan, may ibang manggagamot na niluluko sila ng ibang manggagamot, nagbenta sila ng mga kalabaw, nagbenta sila ng kalabaw, nagbenta sila ng anumang uri ng ari-arian nila para mapagkapirahan, hanggang sa lumala yung sakit, hindi nila ginamot ng tama ang pasyente. Kaya minsan mga kapatid, may mga nagpapagamot dito na malala na, lalong lalo na yung mga kulam. Kasi mga kapatid, pag ang tao kasi napuruhan na sa sobrang tagal ng panahon sa pamamagitan na kunyari kinulam yung taong yan, ay at nagkaroon na ng komplikasyon, ang spiritual po mga kapatid ay mababaklas po ng isang manggagamot. Ngunit ang physical na sakit ng tao ay parang malabong gagaling mga kapatid. Maaring gagaling yung iba kung bibigyan nila ng disiplina ang kanilang sarili. Huwag silang kakain ng bawal. Lalo na kung ang kanilang sakit ay nagkaroon na ng komplikasyon at malala na. Yan. Kasi dito mga kapatid, may mga nagpapagamot sa akin na malala na. Ang mga nagsasabi sa akin na gagamutin ko daw yung pamilya nila na mangyari. Ang masasabi ko lang, bilang manggagamot, bilang obligasyon ko na isang manggagamot, hindi ako perpektong manggagamot, ngunit gagawin ko ang aking makakaya na depensahan ang
sarili o aking pasyente, yan, kung mababaklas ko ang spiritual at nagkaroon ng physical na sakit ng tao, ay ang ano talaga, ang physical ay doktor talaga ang gagamot sa sakit ng tao pag physical na. Kasi ang doktor ang may ano niyan, ang doktor ang may authority diyan na gagamutin yung tao na yan. Ang komplikasyon na lang. Yan, ipaano kung malala na yun? Ang importante mga kapatid, bilang isang manggagamot, natanggal ang spiritual ng sakit ng tao. Yan. Kasi ang tao kasi mga kapatid na namatay sa kulam ay hindi po nakakatawid yan kasi under sila ng spiritual black magic. Under sila ng black magic. Kaya hindi nakakatawid. Kaya minsan may mga buenas na lang yung iba pag ang taong yun bago nabawian ng buhay ay nagpagamot sa mga faith healer. Yan, kasi natanggal ang mga black magic sa kanilang katawan. Kasi mga spiritual yan mga kapatid, spiritual, masasama ang umaatake sa kanila. Pag yun ay namatay at hindi natanggal ang spiritual na sakit ng isang tao, maaring magiging alipin sila ng espiritong gumagambala sa kanila. Espiritu kasi yan mga kapatid, yung kulam, yung mga inuutusan ng mga mangkukulam, espiritu yan, may mga espiritu yan sila, may mga kaluluwa yan silang mga inuutusan para pinsalain ang kanilang subject o kanilang target mga kapatid. May mga espiritu yan sila, tulad ng tao, tulad ng mga tao sa tulad ng mga tao, kung ipapapatay nila yung isang tao, kukuha yan ng hitman, ibabayaran nila ganto ganyan para itumba yung tao. Ganon din sa spiritual. Kaso ang kumikilos kasi sa spiritual, espiritu yung kumikilos. Yan, may mga inaalagaan silang espiritu tulad ng kaluluwa. May mga inaalagaan yan sila tuwing taon yan, nagsasagawa yan ng ritual, pinapakain nila yan, inaalayan nila yan kasi bawat alay kasi mga kapatid ng bawat mangkukulam na yan may kapalit. May kapalit yan tulad ng tao. Bago mo makumbinsi ang isang tao, kailangan may kapalit. Ganon din sa spiritual ng katotohanan dyan. May kapalit yan. Tulad ng mangkukulam. Bago naging mangkukulam yan, ang kapalit yan, ang kanilang kaluluwa. Kung mamamatay yan, maging alipin sila ng kanilang Diyos na sinasamba. Doon sila maninilbihan sa impyerno kay Satanas kung mamamatay sila. Kasi isinangla nilang ang kanilang kaluluwa para maging makapangyarihan dito sa lupa. Pero pagdating ng takdang oras na yan ay babawian ng buhay, magiging alipin yan sila ng demonyo. Kasi doon sila humingi ng basbas Yan. Yan ang katotohanan dyan mga kapatid. Naging 48 minutes na tayo, dalawa. Pag ito'y sinumbalik ninyo mga kapatid ay magkakaroon ito ng takot, magiging paranoid itong gumagawa sa iyo. Magiging paranoid, magiging tamang hinala ito. Yan, kung ano yung ginawa sa iyo, matatakot na itong gumawa at nagpagawa sa iyo. Parang lahat ng atake o ginawa sa iyo ay babalik sa kanila. Yan. Magiging kawawa ito sa huli, itong umaatake sa iyo sa spiritual. Ayun po mga kapatid yung aking ang aking mensahe sa inyo ngayon. Ayun lamang po mga kapatid. May kunting lamang pala ako mga kapatid. Kunting tawag yan, sa mga magpapagamot pala ay mag-PM lamang kayo, mapa-online man yan o actual na gamutan. Mag-PM lamang po kayo dito sa aking page na Maestro Apo TV. Yan, kahit sa may YouTube. Mag-PM lamang po kayo, ay mag-comment lamang kayo dyan. At hanggang dito na lang at God bless us. Ingat po tayo palagi.